Si Reeves ngayon, since nang bumalik sa injury niya, napansin na medyo bumaba ang production at team contribution niya mula opensa. Sa early games kasi, halos nag-a-average siya ng 26.6 points per game, 6 assists at may 2.7 3 points made bago abutin ng calf injury nung Christmas Day at bumaba pa yan ngayon ng 19 points per game. Galing siya sa 19 game absence. Kaya nalimitahan talaga yung minutes niya around 20 to 26 minutes nun. Kaya natural nga lang daw na bumaba ang stats niya dahil mas kaunti yung oras niya sa court, hindi pa full condition. Kahit sa first game niya, halos 15 points lang din sa limited minutes. Sa last 10 games niya, nag-stay pa rin yan sa 19 points averaging pero malinaw na nasa secondary player na siya. Pinalitan niya itong si LeBron sa rotation nila. Sa ngayon, siya yung nag-handle sa team offense nila, sumusunod kay Luka. Mas define ang role ni Reeves ngayon, hindi na siya floating role. At base kasi sa report ngayon, mas nag-improve ang Lakers mula sa 12-1 run nila dahil gumana yung team structure nila since napagpalitan yung role ni Reeves at LeBron. Dahil nga nakikita na mas bagay nga raw si Reeves sa pagiging secondary creator, combo guard, scorer plus playmaker, mas malakas na pick and roll at off-ball movement. Kapag second option nga naman kasi siya, mas nakakakuha yan ng bola sa advantage situation. Samantalang si LeBron naman yung primary initiator, hawak niya ang bola sa halos lahat ng plays. Ngayon, third option role na, mas off-ball na siya, mas selective sa touches dahil nung early season pa lang, yung lineup kasi nila may negative net ratings mula sa negative 4.9 sa kombinasyon ni Luka, Reeves at LeBron, kaya inayos yan mismo ni Redick. Based din kasi mismo kay JJ Redick, kailangan ng Lakers ng mas maraming assist at ball movement. Kapag second option si Reeves, mas nagiging connector siya sa offense. Siya yung nagli-link in between sa star, mas mabilis ang offense, mas unpredictable ang plays nila. Sa Mind the Game podcast naman, pinuri mismo nitong si LeBron si Austin Reeves dahil nga matagal na nga raw napapansin ni LeBron yung versatile ni Reeves mula pa nung rookie year nito. Hindi lang stats ang basehan niya kundi yung basketball IQ at attitude nga raw nito. Isa sa pinakaunang napansin nga raw ni LeBron yung IQ nitong si Reeves. Marunong magbasa ng depensa ng kalaban, marunong pumili ng tamang galaw o decision maker. Hindi pilit yung laro o efficient ang compose. Napansin din ni LeBron na si Reeves ngayon mas natuto nga raw mag-adjust sa role niya, gumagawa ng maliit na bagay mula defense, hustle at extra pass. Hindi ego drive yung ginagawa nga raw ni Reeves ngayon sa lineup nila. Hindi lang scorer, isa siyang complete player na kayang mag-adapt at mag-lead. At yan nga raw mismo yung klase ng player na hinahanap ni LeBron. Kaya maaga pa lang parang pinintahan na nga agad nitong si LeBron na pwede nga raw maging superstar itong si Reeves sa Lakers. Hindi ngayon, pero in the near future. Sinabi pa ni LeBron dyan, he's not the fastest, not the most athletic, but averaging 25 a game. Na parang lumalabas na meron pang kayang gawin talaga itong si Reeves. Malaki pa ang potential na pwedeng mangyari dyan. Samantalang sa report naman ngayon, open ang Lakers para mag-stay si LeBron sa susunod na season kahit anong mangyari sa contention nila ngayon. Lalo na kung papayag nga raw si LeBron na mag-pay cut mula sa salary cap niya na umaabot sa 52 million. Base kasi mismo sa insider na si Shelburne na may posibilidad pa rin nga raw na mag-stay si LeBron sa Lakers kung papayag nga raw to sa pay cut. Dahil hindi nga raw realistic na makukuha pa nitong si LeBron yung 50 million per year contract niya sa susunod na season. Parang malabo na rin kasi na ibigay ng Lakers front office yung ganyang salary kay LeBron, lalo na kung bibigyan din nila ng max deal itong si Austin Reeves plus big contract pa ni Luka. Kaya sa report na kung tatanggapin nga raw ni LeBron yung mas mababang offer sa kanya, bukas nga raw ang Lakers para mag-stay siya sa roster kahit na ilang season pa dahil ang Lakers kailangan ng malaking salary cap flexibility para makabuo ng mas malalim pa na roster na susuport mismo kay Luka at Austin Reeves para maging legit title contender sila. Yan kasi mismo talaga ang hinahabol ng Lakers, lalo na pwede naman nga raw kasi talagang mangyari yan sa Lakers kung mawawala sa kanila yung malaking cap hit na hawak ni LeBron. 52 million yan mga pare ko, yung player option pa na may no trade clause pa nakasama, kaya hindi nila kayang gamitin si LeBron sa trade basta-basta at wala silang magagawa kung hindi hintayin mismo yung desisyon ni LeBron na magretiro o pumasok sa free agency.
Yung 52 million kasi na contract ni LeBron, sapat yan para makakuha sila ng halos 3 role player o isang superstar din. Kaya talagang big decision nga raw sa Lakers ang desisyon ni LeBron ngayon kung magpe-pay cut to para mag-stay sa roster nila at makakuha ng short-term deal o pumasok sa free agency o di kaya magretiro ng araw sa susunod na season. Pero based din kasi mismo sa mga analyst din na nakikita pwedeng hindi pa nga raw magretiro itong si LeBron Kahit si Durant sa interview nakikita nga raw niya na kaya pang maglaro ni LeBron 4 to 5 years lalo na sa performance niya ngayon sa Lakers.